Magandang umaga sa ating lahat. Ang maligayang share na release sa Amen. Salamat po sa ating Panginoon sa araw na ito na ito'y araw na nakatakda para parangalan natin ang ating Panginoon. Salamat na mula pa kaninang umaga ay patuloy kong nadarama ang presensya ng ating Panginoon sa mga patotoo na aking narinig at ganyan din sa mga special songs. Salamat sa Kanya na patuloy na ang ating Panginoon ay makapangyarihan siya. Sabi nga sa huling awitin na ating narinig, He can do anything. He can heal any hurt. He can napakaganda ng mensahe at salamat sa Panginoon na sa araw na ito ay tunay na buhay ang ating Diyos, ating pinaglilingkuran. Buhay ba siya? Yes. Kaya mga sumasamba sa Kanya ay mayroong sigla. Mayroong kagalakan at naparito po tayo sa isang layunin na masamba siya, maibigay ang ating full attention, maibigay ang ating buong puso sa araw na to. Dahil siya Diyos ng Espiritu. At alam ko, kasama natin siya sa umagang ito. Tayong lahat ay tumayo. Dito po sa John chapter 10, verse 9. Kung inyo na pong nakita ay sabay-sabay ho natin basahin. 10:9 ng John. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Tayo ay dumanangin, hilingin natin kay Sister Paz ang pangunguna. Tayo po yung manalangin. Maraming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos na iyong pagkalingas namin. Salamat na kami yung pinagpala magmula pa kayo ng umaga. O Diyos, sa aming pagdako sa pakikinig ng mensahe, ang aming Ama, dalangin po namin ang versikulo ng pagbabatay namin pagkinig na yung mensahe sa umaga ito. Nawa o Diyos ay tulungan mo pong bawat isa sa amin. Maging bukas nawa ang aming pusot kaisipan upang lubos namin maunawaan ng Diyos ang iyong mensahe sa umaga ito. At ang iyong alipin ng Diyos ay pinigis sa aming harapan. Kasihan po nawa siya ng iyong banal na Espiritu aming Ama at mangusap siya na mayroong kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Kaya sa buong panahon ng aming servisyo, nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang mga ngasiwang at alamang gawa ng kalaban ng Diyos. Huwag na akong makapanay. Kundi bagkos, ikaw o Diyos ang aming mapapurihan sa pagpagitan ng aming pakikinig ng mga banal na salita. Kami po yung pagpapalain aming Ama at patuloy na hamunin ng Diyos sa umaga ito. Kaya salamat po Diyos sa pangalan namin Panginoon Jesus. Kaya aming samang dalangin. Maraming salamat po sa lahat ng mga bisita na aming nakasama sa araw na to. Alam ko na hindi insidente na kayo narito, kayo dinala ng Diyos at ang salita ng Panginoon ay siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Maraming salamat din sa inyong patuloy na panalangin. Alam ko ng araw na ito ay isang kuling pagpapala sa atin dahil hindi ko itinatayo kailanman ang ating sarili at ako'y magsasalita para sa aking sarili kundi sa mensahe ng ating Panginoon na kanyang ipinagkaloob sa araw na to. Ang title ng ating pag-aralan ay The Open Door of Opportunity. Ito nga po sa ating teksto. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Narinig po natin yung salitang pintuan o door. Ano po ba ang gamit ng door o pintuan? Gamitin for entrance and exit. Kaya nakadesign ng mga tahanan o anumang mga ahensya ng pamahalaan, mga buildings, o ano pa man, mayroon yan entrance and exit. Ito ay nakadesign ang mga pintuan na yan para labasan at pasukan. At sa mga tahanan,
sa atin bilang may-ari ng tahanan kung kailan tayo lalabas o kailan tayo papasok. At nasa atin din kung sino ang gusto nating papasukin. At nasa atin din kung sino yung ayaw natin papasukin. Sinabi ng ating Panginoon, I am the door. Ako ang pintuan. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out. Kaya napakaganda ang pananalita ng ating Panginoon. Sinasabi niya, ako ang pintuan. Si Kristo ang pintuan. Mga minamahal, ito yung instruction ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, na bawat isa ay mayroong pribilehyo na pumasok sa pintuang iyon. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nagtatangi ng tao. Siya'y namatay para sa iyo at para sa akin at para sa lahat ng kanyang mga nilalang. Kaya mapalad tayo sa mga nakapasok na sa pintuang iyon, na pinapasok si Kristo sa ating mga puso, at ngayon ay kasalo na natin ang ating Panginoon, and we enjoy the life with Jesus, the joy of salvation in our heart, yung kagalakan ng kaligtasan na pinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya sa maging itong pag-uusapan natin, what are the opportunities of that open door? Yung bukas na pintuan na yan. Ang pintuan na ito na sinasabi dito sa Revelation, chapter 3, verse 20, ay walang iba kundi yung pintuan ng ating mga puso. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutugtog. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahabong kasalo niya, at siya'y kasalo ko. Kaya sabi niya dito, the door of forgiveness. Dito sa Revelation chapter 20, tinutukoy dito yung pintuan. Anong pintuan yun? Walang iba kundi yung ating puso. Christ stands at the door. Siya ay nakatayo sa pintuan. Saan pintuan? Kumakatok siya sa iyong puso sa umagang ito. Kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, ito yung paraan ng ating Panginoon na siya'y kumakatok sa atin. God pleads for entrance. Sabi niya, nakatayo siya. Subukan niyo na bang tumayo sa pintuan? Bakit kayo nasa pintuan? Ibig sabihin, gusto natin pumasok, di po ba? Kaya nandun ka sa pintuan dahil yung pintuan ay sarado siya. Kaya ang gagawin mo, tatayo ka and knock at the door, di po ba? Ibig sabihin, ibig mong pumasok sa pintuan yun. Kaya nga po dito, bilang nilalang ng Diyos, tungkulin natin na pakinggan yung tinig ng ating Panginoon. At maging familiar tayo with the voice of God. Na lang natin na yung kumakatok o yung tumutok-tok o yung tumatawag sa atin ay ang tinig ng ating Panginoon. Mapalad tayo mga minamahal. Kung yung tinig ng Diyos ay nangungusap sa atin. Lanin niyo ang Diablo. Kumakatok din yan eh. Umaaring nakapasok na. Umaaring nandyan na. Pasok na siya. Welcome siya. Pero sana maging familiar din tayo sa kanya. Hindi siya easily nag-give up kapag hindi mo siya pinagbubuksan. At si Diablo, ikinukumpara siya si Satanas. Kahit hindi pintuan niyan, pinapasok niya.
parang tulisan. Pumapasok sa hindi pintuan. Pepersahin niya ang tao at kukunin niya yung valuable things na nandyan sa iyong tahanan. Ganyan si Diablo. At marami siyang nabibiktima, mga minamahal. Maraming mga tao na alipin ni Diablo ng kasalanan. Kaya ito yung dahilan kung bakit ibig ng ating Panginoon, He wants to come in. Diba yung awitin, time after time, He has waited before, and now He is waiting again. Kumakatok siya, inaantay niya kung kailan mo siya pagbubuksan. Kapag mayroong kumatok sa pintuan, alam natin, siya ay dignitaries, special na tao, na pupunta sa iyong tahanan. Siguro hindi pa yan kumakatok, nakabang ka na doon sa gate, dahil mayroong papasok na mahalagang tao. Di po ba? Ganyan ang tao eh. Ready. Pinaghahandaan yung pagpasok ng special na tao na yan. Hindi mo siya pag-aantayin, di po ba? Pupunta yung mahalagang tao, sabihin mo kaya si President Aquino, si Mayor Lani, pupunta sa bahay mo, bibigyan ka ng scholarship, siya pang pupunta. Siguro mabalitaan mo pala na pupunta sa iyong barangay at mamimigay ng mga scholarship or mga reliefs or mga blessing materially. Yung mga tao nag-aabang na sa mga kalsada. Naantay na yung pagdating. Pero dito sabi niya, ating Panginoon, siya ay kumakatok. Kumakatok siya. Nasa atin kung siya ay ating pagbubuksan. Hindi literal ito, mga minamahal. Kundi sa oras na marinig ninyo ang tinig ng ating Panginoon, siya nangungusap. Ibig kong pumasok sa iyo. Ibig kong pagbuksan mo ako. Dahil ibig ko na tulungan kita. Meron akong magagawa sa iyong buhay. Dahil ang buhay sa kasalanan, miserableng buhay yan, mga minamahal. Kaya ibig ng ating Panginoon, tulungan niya ang bawat isa sa atin. At yan ay ginawa niya sa akin. At sa maraming mga naririto. At maaaring mayroon pang naririto ng kalagayan sa buhay ay meron pang kagulumihanan. Mayroon pang kabagabagahan. Bakit? Dahil dulot yan ng kasalanan na nasa iyong puso. Hindi ka ba magmamadali na pagbuksan siya? Alam niyo si Zaccheo, nung marinig niya ang patungkol sa pangalan ng ating Panginoon, nagpapagaling, nagpapatawad ng kasalanan, nagmamadali siya. Gumagawa siya ng remedyo, ng paraan, upang makita niyang mukhaan ng ating Panginoon. Kaya nung sinabi ng ating Panginoon sa kanya, andun siya sa puno ng sikamoro, upang makita niya ang ating Panginoon, dahil siya'y panda. Walang pagkakataon na makita niya ang mukha ng ating Panginoon, gumawa siya ng paraan. Kaya nung nandoon sa tapat ng ating Panginoon, sinabi niya, tumingala siya, Zaccheo, bumaba ka, at ako'y papasok sa iyong bahay. Anong ginawa ni Zaccheo? No matter what, kahit siya ay matinik, masugatan sa kanyang pagbaba, nagmamadali siya upang tanggapin ang ating Panginoon sa kanyang tahanan. Kaya nawa, gano'n ang bawat isa sa atin na naririto. Na ang ating Panginoon, kumakatok siya, ibig niya na tulungan ka niya. Ibig niya na makisalo sa iyo. Hindi mo ba siya pagbibigyan? Hindi mo ba siya pagbubuksan? Siya yung may-ari ng iyong buhay. Siya nag-create ng langit at ng lupa at ng lahat ng ating mga nakikita. Siya Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya'y mababang anyo, nagpakababa siya upang abutin ka sa umaga nito. Bakit hindi mo siya pagbubuksan? Ilang taon ang lumipas na. Ilang taon na siyang kumakatok sa iyong puso. Ilang panahon na napapakinggan mo ang kanyang tinig na siya'y Diyos na nagmamahal sa iyo. Bakit hanggang ngayon pinagtitiis mo siya, pinag-aantay mo siya? Hindi ba siya espesyal sa iyong buhay? Mga minamahal ang ating Panginoon, siya'y dakilang Diyos. Siya'y Diyos ng mga hari ng mga hari. Siya'y hari ng mga hari.
sa umagang ito. Kaya nga, ang ating Panginoon ay lagi siyang nakahanda na tumugon sa pangangailangan ng tao. Pero ang masakit, ayaw siyang pagbuksan ng tao. Ayaw siyang bigyan ng pagkakataon na makagawa siya sa kanyang buhay. Pero kung tutusin, kung isipin lang natin, sa mga nakaranas ng dakilang kahabagan at pag-ibig ng ating Panginoon, kung gaano kagandang buhay na makasalo siya sa ating buhay. Sa lahat ng panahon, sa karamdaman man, sa hirap man, sa mga disappointment sa buhay, sa mga discouragement sa ating mga buhay, hindi nagkukulang ang ating Panginoon upang tayo ay kanyang samahan sa mga panahong iyan. Kaya nga, ang salita ng ating Panginoon ay sagana siya. Paano kumakatok ang ating Panginoon? Through the ministers of God. Sa mga mensahero ng ating Panginoon. Minsan nakakapag-usap yan ng ating Diyos. Sa mga special song, di po ba? Kung minsan sa mga patotoo, kumikilos ang Espiritu ng Diyos. At mapalad tayo kung kumikilos ba siya sa ating kalagitnaan. At nadarama mo pa sa iyong puso na sinasabihan ka pa niya kung ano yung pangangailangan mo. Huwag kang magmatigas. Huwag mong i-ignore ang panawagan ng ating Panginoon. Minsan patawa-tawa pa. Pinaglalabanan yung nararamdaman sa kanyang puso. Alam niyo, napakaganda. Kapag nadama ninyo, nadama natin, na kumikilos, tinatawag ka, kinakausap ka ng ating Panginoon, na yung tugunan ng kanyang panawagan. Na kayo magpakababa sa ating Panginoon. Kaysa magmataas ka. Magmataas ka ng magmataas, wala kang magagawa. Ang kapangyarihan ng Diyos, mananatili magpakailanman. Mabuhay at mamatay ang tao, ang kapangyarihan ng Diyos ay mananatili ang kanyang kapangyarihan. Mga minamahal, mahirap sumikat sa matulis. The Holy Spirit is convicting you. If you reject His pleading, if you reject God's grace, ang kanyang panawagan sa'yo is to reject the gospel. To reject the gospel is to reject Jesus Christ. Kapag tinanggihan mo ang salita ng Panginoon, ibig sabihin, nireject mo rin ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag nireject mo ang banal na Espiritu na kumikilos sa'yo, it means you are rejecting the Word of God, the Gospel. At napakahirap, mga minamahal. Kaya nga dito, habang napapakinggan natin ang kanyang mga salita, lumalawig ang ating araw sa mundong ito. Nadadagdagan yung ating mga taon. Ako, 49 na ako, hindi na ako dapat mahiya. Sa isang taon, 50 na ako. Di po ba? Sa pagdagdag ng mga taon sa ating buhay, nadadagdagan din ang pananagutan natin sa harapan ng ating Diyos. Habang napapakinggan mo ang kanyang mga salita. Ang liwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Huwag natin isipin, I have still enough time. Napakabata ko ba? Para dyan. Gusto pa natin magawa ang lahat. Na-occupy pa yung ating isipan sa pagganap sa ating mga pangarap. Maganda kasama mo ang Diyos sa iyong mga pangarap. Dahil walang nabigo, walang failure, walang talunan na mga Kristiyano na isinama ang Diyos sa kanilang mga pangarap. Isinama siya sa kanilang buhay na hindi ikinahiya ang ating Panginoon sa ating paglakad sa mundong ito. Hindi nakakahiyang mamuhay para sa ating Panginoon. Di po ba? Hindi nakakahiyang magsuot ng kasuotan ng papunta sa langit. Hindi
araw ng linggo lang tayo nagsusuot ng kasuotang papuntang langit. Dahil at any time, any hour, darating ang ating Panginoon. Paano umalat ng Kanya na iba ang iyong pinagagagawa sa iyong buhay? Kaya isipin natin ang mga bagay na yon, mga minamahal. The open door of opportunity for you to be saved. Na mapanghawakan mo ang kaligtasan na yan. Na ikailigtas mula sa kasalanan. Na hindi ka na gumagawa ng anumang kasinungalingan pa o kasalanan sa harapan ng ating Diyos. May nakakakita o walang nakakakita sa iyo. The Lord will not force to open the door. Ang ating Diyos daw, hindi niya prepresahin ang sino man na atin siyang pag-uksan. God is patient. Kaya meron niyang awitin, God is very patient, very kind. Diba? Yan ang character, yan ang katangian ng ating Panginoon. The decision is ours. Nasa iyo pa rin ang muling pasya. Kung ikaw ba ay pananatilihin mo ang Panginoon sa iyong puso. May mga panganib ang bawat araw sa buhay natin. Lalo ngayon lumabas yung West Valley Fault. Maaaring sabihin natin, ang layo naman namin sa fault line eh. Sila Sister Rose, andun sila. Kahit malayo tayo, hindi natin alam ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Kaya nga, ang mga oras, ang mga panahon na lumilipas ay hindi natin kayang hawakan at hindi rin natin pwedeng tigilan yung araw na yun. Yung mga oras na yan. Sana tulungan tayo ng ating Panginoon. Huwag natin gawing biro ang salita ng Panginoon na ito ay pinapangaral. Hindi biro-biro ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Di po ba? At hindi rin madaling bagay ang pangangaral ng kanyang mga salita. Ito rin ay sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu sa kanyang mga lingkod. Kaya nga mga minamahal, ibig ng Diyos na palamutin natin yung ating mga puso. Magkaroon tayo ng mababang kalooban upang tayo ay makalapit sa Kanya. Upang buksan natin siya. I-welcome natin siya with a willing heart na mayroong pusong handang sumunod. Ibig sabihin kasi kapag binuksan mo siya, willing ka na magpasakop sa Kanya. Magpadikta kung ano yung gusto niyang gawin niya para sa iyong buhay. Di po ba? Ibig niya na makasalo niya tayo. To have sweet communion with God. Mag-isalo siya sa atin. Kasama natin siya sa ating buhay. Napakaganda. Kasama natin ang ating Panginoon. He will feed us with abundant life, with the bread of life. Yan ang sinasabi sa John chapter 6 verse 35 na siya yung tinapay ng kabuhayan. Sa kanila ay sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumampalataya sa akin kailanman hindi mauuhaw. Napakagandang mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na siya yung tinapay ng buhay. Na hindi na tayo magugutom magpakailanman. Alam niyo yung mana, yung literal mana ng panahon ni Moses. Mana is literal bread that was given to the Israel. They alone are the chosen one, the people of God, who eat in the wilderness for 40 years. 40 years, pinakain sila ng ating Panginoon.
Ang mana signifies the Word of God sa panahon natin. Yung bayan ng Israel, nagsawa sila sa kakakain ng mana. Libre na nga yun, di sila nagtatrabaho. Kaya sila kapagod-pagod, namumulot na lang sila. Pinagsawaan nila yung mana. Kaya salita ng ating Panginoon, ito yung magpapanatili sa atin upang tayo ay kanyang maingatan. Upang manatili tayong malusog espiritual at hindi hahapay-hapay. Kung yung kitikin lang, tumba na ng Diablo. Mga minamahal, ibig ng Diyos ng salita niya ay manatili sa ating mga puso. God will feed us. Di na tayo magugutom pa. Pero kung tayo lalayo sa ating Panginoon at hindi natin kakainin yung tinamay ng kabuhayan, natural, mangangayayat tayo. Ganun din yung literal food, di po ba? Ang daming pagkain, tapos pinapanood mo lang. Ayaw mo naman tikman, ayaw mo naman kumain. Sabihin mo lang, sarap. Paano masasabing masarap kung hindi mo kakainin, di ba? Kailangan kumain ka para matugunan ang iyong kagutuman. Ganyan din ang salita ng ating Panginoon. Kaya salamat sa ating Diyos, may mga kabataang naririto. Ang salita ng Panginoon hindi lang para sa mga adult, para lang yan sa matatanda kasi malapit na sila. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Mayroon tayong kaluluwa. Napakahalagang kaluluwa. We have an eternal soul. Walang duplicate yan, mga minamahal. Iisa lang ang kaluluwang yan, na maaaring mapahamak at maaari rin magtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang salita ng Panginoon, ito yung magbibigay ng buhay sa atin sa bawat araw, mga minamahal. Bawat araw, isusustain ng ating Panginoon ang bawat kailangan natin. Minsan, material, espiritual, handang ibigay yan ng ating Panginoon sa bawat isa. Nararamdaman niyo ba yun? Growing in grace. Sa bawat araw, lalo kang napapalapit sa ating Panginoon. Dapat yun ang ating karanasan. Na lalong nadadagdagan, lalong lumalawig, lalong tumitibay yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sa bawat araw na dinadagdag niya sa ating buhay. Na mas lalo natin minamahal ang ating Panginoon ngayong araw na ito kaysa kahapon. Ibig sabihin, kumahakbang ka nearing to your end sa buhay na ito. Hindi na tayo pabata, mga minamahal, para maging batang isip tayo sa mga bagay na espiritual. Kundi maging mature tayo sa mga bagay na espiritual. Upang yung mga taong ating nakakasama, maaaring nanghihina sila'y mapalakas, na-encourage sila to go on in their spiritual life. Kaya, ang salita ng Panginoon, hindi literal na tayo mabubusog. Mabubusog yung tiyan natin habang tayo kumakain, spiritual, kundi yung ating espiritu ay lalong tumitibay, di po ba? Kaya paglabas mo, pag-uwi mo nga kaya, pag-uwi mo ng bahay, susustain ka na naman the whole way with ang salita ng Panginoon na siyang tinapay ng iyong kabuhayan. The joy of salvation. The joy of being with the saints of God. Sa mga anak ng Diyos. Yan yung tinapay ng kabuhayan. Kaya hindi literal bread ito, mga minamahal. Alam niyo si Prince Menelik, Ethiopian Emperor, nung mabasa niya itong Biblia, itong verse na to, na sinasabi dito na ako ang tinapay ng kabuhayan, anong ginawa niya? Kumain siya 32 page. Kinain niya yung 32 page ng Biblia niya. Literal, kinain niya. Kaya sabi niya, ba't hindi ako nabusog?
Tignan mo ang kaisipan ng tao. Kaya ang pagkatakot sa Panginoon ay siyang kasimulan ng karunungan. Pero minsan pagkadulong-dulong ng tao, kapag hindi siya binigyan ng makalangit na pangunawa ng ating Panginoon, mangmang siya sa kanyang harapan, sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal ibig ng ating Panginoon, manatili sa atin ang tinapay ng kabuhayan na ito. Huwag na tayong lumayo to the fence. Ito, sa iglesia ng Panginoon. Nasa kulungan ka na. Pipilit-pilitin mo pa na ano na nga yung kunyari sa mga nag-aalaga ng mga hayop. Minsan, ang tibay-tibay na yung nung fence, yung bakod. O, sige na, tulungan mo akong makatalon. Gusto pang umalis. Napakahirap. Mawala ka sa protecting power of God. Yung protection niya mawawala sa'yo. Di po ba? The backsliding person gets out of the protective fence of God. He gets out of divine blessing from God. Kaya sasabihin niyo, bakit kaya parang wala ng buhay ko ngayon? Interview niyo yung mga nag-backslide, yung mga lumalayo sa Panginoon. Kahit sagana pa yan, ng ginto. Yung inner man, yung hinahanap ng kanyang kaluluwa, hindi yan matutuganan ng mga bagay ng kalayawan ng mundo nito. Mahirap. Kaya salita ng Panginoon, mga minamahal, gamot ito. Di mo ba? Gamot yan. Gamot sa mga mayroong sakit. Di po ba? Kapag may sugat, kapag may sugat ang isang tao, umaara yan. Right? Pero dapat, kapag masakit, anong dapat gawin? Lumapit sa doktor. Amen? Lumapit sa doktor. Lagi ba ang ating Panginoon? Sigurado kapag sensitive. Pag may sugat, madaling masaktan, yung tao maaray, tinatamahan niya. Pero kung lumapit ka sa ating Panginoon, gagamutin ka ng ating Panginoon. Kung lalo ka pang lalayo, lugi ka. Sayang ang mapagpapalang inilaan ng Diyos para sa iyo. Kaya kailangan natin na maging totoo sa ating sarili. We are not a professional deceiver. Akala ng mga tao sa paligid, Kristiyano tayo pala. Mayroon pa talagang bumuburot sa ating budhi, sa ating puso. Hindi ka pa Kristiyano. Pakinggan mo ang salita ng ating Panginoon. Upang mayroon siyang magawa sa iyo. Upang matulungan ka niya. Dahil sa ganang biyaya ng ating Diyos. Sa bawat lumalapit sa Kanya. Kaya nga, sa buhay natin ito, tunay na ang kaharian ng Diyos ay para sa may mababang kalooban. Kapag nagpapakataas tayo dito sa harapan ng Panginoon, wala siyang magagawa sa atin. Lugi pa rin tayo. Bakit? Dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi para sa mga proud look, yung mga mapagmataas, kundi ang kaharian ng Diyos ay para sa mga mayroong mababang kalooban. Nagpapakababa, inaamin natin ang totoo nating kalagayan. Panginoon, nanlalamig ako. Hindi ako ganun kainit sa ating pananampalataya. Yung pinag-aralan nga natin dito, yung pinag-aralan ni Brother Arnold, blocking into the power of prayer, sabi niya. Into the power of love. Gawin mo na ng solusyon.
Ikaw ang nakakaalam niyan. Magmamadali ka na, Panginoon, tulungan mo na ako. Dahil ayaw ko na mapalayo sa'yo. Gusto ko na maging malapit sa'yo sa pina. The door of effectual work. Isa pa yon. Na pintuan ng epektibong paggawa. To have power. A heart was purified. A cleansed mouth. Love comes from a purified heart. Ibig ng ating Panginoon na yun ang ating maging karanasan sa ating ginagawang paglilingkod sa Kanya. Bakit mga minamahal? Dahil kung wala yung sakdal na pag-ibig na yan, darating sa atin ang pagkapagod. Mapapagod tayo sa ating mga ginagawa. Paulit-ulit natin ginagawa. Sisimba na naman, prayer meeting na naman, ahayon na naman. Kapapaguran natin yung bagay na yun. Pero kapag nalinis yung ating puso, kasasabigan natin ang bawat pagkakataon ng pagkakatipon ng mga anak ng Diyos. Ang bawat oportunidad na tayo makagawa sa kaharian ng ating Panginoon. Na hindi natin inahantay ang anumang kagantihan sa ating mga ginagawa. Wala pang panahon para kunin natin ang kagantihan niya. Mayroong panahon ng Diyos. Love can be perfected. Basahin ko muna dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 5. Ngunit ang kaunawaan ng dilim ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Hindi paimbabaw. How can service be effective if self was in it? Kaya ang paglilingkod natin sa ating sarili, sa ating Panginoon, hindi ang ating sarili, ang ating ipinagpapauna. Di po ba? Kung maaari, gusto natin na lagi tayong nandoon sa likuran at hindi nakikita. Dahil mayroong panahon ng ating Diyos na ilantad ang lahat ng mga bagay na yan. Even those services will be seen secretly or publicly. Pero sa ating puso, hilig natin na laging siya ang dapat makita. Hindi kailangan nakapost lahat ng mga ginagawa natin sa harapan ng Diyos. Sabi niya dito sa 1 John 4:18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasakdal ng pag-ibig. Kaya yung sakdal na pag-ibig, inaalis ang anumang takot na maaaring ipanakot ng Diablo. Kaya yung nagpapanik yung mga walang pagkakilala sa Diyos. Ang mga anak ng Diyos, panik din. Salamat, wala akong nakita nagpapanik na mga anak ng Diyos sa mga panahon na maaaring ito yung panahon na mapanganib. Pero God can control everything. Kaya niyang i-control. He can hold. Kaya niyang hawakan. Maging yung pinakamalakas na bagyo na darating sa ating buhay. Kaya nga po dito, si Martha, isa siyang halimbawa. Si Martha, isa siyang halimbawa ng isang naliligalig sa maraming bagay. At si Mary naman, isa siyang larawan ng isang panatag ng kalooban sa kamay ng Diyos. Pinili niya magtiwala, pinili niyang sumunod, at dinisregard yung mga bagay, mga kagalumihanan sa kanyang paligid. Kaya sinabi ng Diyos, pinili ni Mary ang magaling na bagay na hindi na kukunin pa sa kanya. Hindi ba pinili natin mga minamahal sa umagang ito? Pinili rin ba natin ang magaling na bagay, mga bagay na narungkol sa ating Panginoon? In all what we do, kinakailangan tayong lumakad sa
pag-ibig na kasama ng ating Panginoon. Yung pag-ibig na hindi sinasabi. Jesus Christ have a concrete example of love. Sa pamamagitan ng pag-ibig, real or concrete example. Hindi semi-concrete ang pag-ibig na to na nasa ating mga puso. Hindi drawing lang, ganito ang pag-ibig, puso, na mayroong araw, yun ang pag-ibig. Diba? Hindi drawing lang, hindi imagination lang, ganito pala ang pag-ibig, imagination. Pipigit ka maghapon, ganito pala ang pag-ibig. Hindi ganon, hindi buka-buka lang ang pag-ibig. A love in action sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Selfless. The door of effectual work na mayroong sakdal na pag-ibig sa ating mga puso. Kaya ang pag-ibig na to, kung imagination lang, kung explanation lang ito, maaaring mga taong magaling mag-explain tungkol dyan. Pero hindi ganun yung hinahanap ng Panginoon. Ang pag-ibig na to, yung pag-ibig in action. Church in action, sabi nga. Hindi pwedeng pag-ibig. Alam niyo yung pwedeng pag-ibig? Ano na yung awitin ng mga kabataan? Ano ba yun? Puso. Bato. Pag-ibig na sakdal. Kapag mayroong pag-ibig na sakdal yan, ano man ang mangyari, mahal ka pa rin, di ba? Ganun yung mga nagmamahal. Hindi mahal ka lang kapag mayroon siyang nakukuha, di ba? Kapag wala na. Kung mahal mo ako, mas mag-date sila. Bigay mo sa akin yung gusto ko. Hindi ka totoong mahal nun. Yung totoong nagmamahal, talagang ano yan, naghihirap. Pinaghihirapan niya. Kung napakarami naman ang minamahal niya, mahirap din yun. Mga Kristiyano, mga tapat yan. Sincere. Hindi pinaglalaroan ng mga puso. Kaya kapag kayo umibig, mga kabataan, kapag kayo umibig ng mga kabataan, pinanalangin niyo sa Panginoon. Pinanalangin ng lubusan sa Panginoon. Yung bibigay niya, hindi fake yan. Yung totoo rin nagmamahal sa Diyos. Dahil ang paglilingkod sa ating Panginoon, mga minamahal, yung mayroong sakdal na pag-ibig sa Diyos, kahit ano man ang gawin sa kanyang pagharap, sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. Gagawa yan sa ubasan ng ating Panginoon. Hindi yan mapipigilan ng anumang bagay na ihaharang sa kanya ng Diablo. Kaya kailangan natin na maging totoo sa kanyang dakilang harapan. Kaya yung faith, makikilala mo yan sa maiksing panahon lang. Maiksing panahon lang. Kaya yung buhay natin, mayroon tayong objective. Ano yung objective natin? What are the object of our life? Sa ating pakikinig ng kanyang mga salita, nasa ating puso ba na talagang sumunod sa salita ng Diyos o sumuway? Meron talagang mga masuwayin, pero don't expect God's blessing kapag ikaw alam mo na sumusuway ka. Do not expect God's protection in your life. If you stay hard-headed to His will, alam mo na yung maliwanag sa'yo, napakaliwanag naman sa'yo yung ginagawa mo. Tapos, nananatili kang nagmamatigas sa Panginoon. Hindi ka pwedeng gamitin ng ating Diyos. At maaaring yung itinatawag niya sa'yo, kapag hindi mo talaga nilapit ng lubusan ng iyong puso, kukunin pa sa'yo at ibibigay sa mga karapat-dapat. Kaya maganda magkaroon tayo ng tender heart
sa ating puso, na yung ating ilaw na sumasa atin, yung ating tinanggap sa ating Panginoon, hindi on and off. Gaya na, no? Wala nang ilaw na yan. Di parang Christmas light. Yung buhay natin spiritual. Twinkle, twinkle. Puputi-puti ka pa. Ayaw na natin yung ganung buhay. Ibig natin yung ilaw ng ating Panginoon. Sinasabi niya, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Kung tayo nagpapatotoo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, nakikita talaga nila na ikaw ay isang anak ng Diyos, na ito pala talaga yung buhay ng isang Kristiyano. Di po ba? Kaya nga, ang napakahalaga talaga dito makita yung walking with love. Yung lumalakad sa pag-ibig. Yung puspos ng pag-ibig ng salita ng ating Panginoon sa ating mga puso. Yun yung mayroong kapangyarihan na buhay. Kaya, hindi lang tayo basta-basta napapahanga ko minsan. Napakaraming magagaling na mga manalita. Kapag minsan nakakarinig tayo ng isang taong pa-English, kahit wala namang laman yung sinasabi, humahanga tayo, di ba? Pero kung uisisahin talaga natin yung kaibuturan ng kanilang puso, yung kanilang buhay, kapag malaman mo, hindi lang sa isang iglap, totoo ito yung sinasabi niya, kundi matitas siya, in a span of time, di ba? Pag nakasama mo siya, makikita mo siya, makakasama mo siya, makikita mo kung ano siya. Totoo ba itong sinasabi? Totoo pala. Totoo pala yung mga nagsisimba sa Church of God, doon sa katarungan, na hindi lang nila sinasabi, kundi maging yung kanilang buhay ay totoo sa harapan ng Diyos. Amen! Salamat sa ating Panginoon sa bagay na yan. Talaga palang matulungin siya. Talaga palang mapagmahal siya sa Diyos. Naglilingkod siya sa kanyang Diyos. Meron siyang tiwala sa kanyang Diyos. Mahusay pala ang kanyang pamilya. Mahusay pala yung kanyang buhay. Kaya napapalanganan dyan ang ating Panginoon. The door of effectual word. Hindi na kailangan na magsalita pa tayo na magsalita. Kundi, yung mga ginagawa natin, di yan makakalimutan. Every single act of kindness that we do to other people, sa ating komunidad na ating tinitirahan. Yung narinig natin patotoo kanina. Salamat sa Panginoon, mayroong pagsisikap na bagaman malayo sa gawain ng ating Diyos. Saan man tayo naroroon, pwede kang gamitin ng ating Panginoon. Pwede kang makatayo sa harapan ng Diyos na nagtatagumpay laban sa gawa ng kasalanan. Dahil alam ng Panginoon kung gaano ang iyong pagsisikap na makasunod sa kanyang kalooban. Kaya nga po dito, mga minamahal, ibig niya na maging effective tayong magagawa sa kanyang dakilang harapan. Makakatulong tayo in the furtherance of the gospel. At hindi naman lumilimot ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginawa. Dito sa this material world, kahit na sa mga ginagawa natin sa ating mga opisina, sa ating mga paaralan, may mga binibigay na mga pampalubag loob yan, yung mga may-ari ng mga company, di ba? Sa amin ngayon, may tinatawag na performance bonus. If you perform well, you can get 1 month equivalent to 1 month's salary. If not, 5,000 pesos. Diba? Conforme sa rating yan. Nabibigay sa'yo ng yung principal or yung mga exam na yan. Ilan ba yung nag-perform well ba yung mga bata? Matapos ba yung performance nila? Binibigyan yan, kaakibat yan, ginagantimpalahan din yan.
yung mga matatapat na mga empleyado. Hindi nalilingid yan sa mata ng mga may-ari ng mga kumpanyang iyan. Lalo tigit pa kaya sa harapan ng ating Panginoon na lahat ng ating mga ginagawa ay hindi niya nakikita yung mga bagay na yun. Kaya huwag tayong mapagod, mga minamahal. Huwag tayong mapagod sa pagsunod sa kanyang kalooban, sa paggawa ng mabuti, sa paglilingkod sa kanya higit sa lahat. Dahil wala naman talagang aasahan ng Panginoon na gagamitin niya outside sa kanyang iglesia. Ikaw at ako, tayong lahat, kaya nagagalang ang aking puso sa tuwing ako'y umawit sa lugar na to. Napakasarap umawit dahil yung blending ng mga boses natin, dahil marami nang marunong umawak na mga instrument. Di ba natin pinupuli ang Diyos sa bagay na yan? At winilis pa natin